Ito nga pala ang pinakamadaling paraan ng pag-transfer ng pera mula Land Bank to Metrobank. Nga pala, namimigay pala ng GCash giveaway ang ating channel. Mag-like, mag-subscribe at mag-comment lang kung bakit kayo ang dapat manalo ng ating GCash giveaway. Ganito lang kadali kaibigan mag-transfer ng pera mula sa Metrobank patungong Land Bank. Panoorin mo lang tong video natin hanggang sa dulo para matutunan mo kung gaano kadali mag-transfer ng pera mula sa Metrobank patungong Land Bank. Una sa lahat kaibigan, i-download lang natin yung application ng Metrobank sa Play Store. Napakadali lang yan mga kaibigan. Available yan at napaka-secure. Then after nyan, i-open na natin yung application natin na Metrobank. Kapag na-open na natin yung application kaibigan, ilalagay na natin yung username and password natin dito sa application. So dahil madalas kong gamitin tong application na to, nandito na yung aking username and password kasi nakasave na siya. At pag nalagay mo na yung username and password mo kaibigan, press login and it takes time to log in. Hintayin lang natin to mga kaibigan at may makikita tayo mga messages katulad niyan. So ito yung mga security features ng ating Metrobank. So ito na yung main interface or yung dashboard ng Metrobank. Sa dashboard kaibigan, makikita dito yung available balance. At kung ikaw ay mag-send na ng money, just press the button send money. Hintayin lang natin mag-load at ayan, may makikita ka dyan na option. First, ilagay natin yung amount na isa-send natin dun sa ating transaction. At dahil dito, meron na po tayong mga enrolled contacts. Ibig sabihin, ito yung mga previous transaction natin dito sa Metrobank. Pwede ka rin mag-send sa unenrolled account. Pero sa case natin, since ang pagsisendan natin yung enrolled accounts or enrolled contacts, maraming best na kasi kami nagkaroon ng transaction, gagamitin ko na lang siya. And select lang natin yung account number. At the same time, nandito na rin yung pangalan niya. Pwede natin ilagay yung mobile number or at email address para ma-notify siya na masisend natin siya ng pera. At nakita natin dyan, meron tayong option na InstaPay or Pisonet. Ang ginagamit talaga na dito kaibigan is InstaPay kasi mas mabilis yung transaction dyan. Pwede ka rin maglagay ng purpose dito kung para saan ba yung pag-send natin ng pera para meron tayong record in the future. So yung purpose na nilagay ko dito is just for fees na lang para mas madali yung transaction. So once na ikaw ay satisfied na dito sa information na nilagay natin, you can confirm it to process the transaction. And after nun, mga kaibigan, lalabas dito yung verification code. Dapat alam mo yung passcode mo. Ganito ka-secure talaga yung Metrobank application. Dapat kabisado mo, otherwise hindi po magtutuloy yung transaction natin. So once na may lagay natin yung ating passcode dito, meron na naman pong lalabas na panibagong window. Ito yung tinatawag nating another verification through SMS OTP. So a small short messaging system, one-time passcode or passkey. So marireceive natin yan doon sa ating phone number at ilalagay na natin yung OTP before the transaction commence. Dapat palaging kabisado natin or dapat active po yung phone number natin na i-register natin dito sa Metrobank. So once na transaction yan, nakalagay na dito, your transaction is being processed. Ibig sabihin, ayan na, pwede na niyang ma-receive within an hour or less. Ganun po kabilis mag-transfer ng pera sa Metrobank to another bank. So kung meron ka natutunan ngayong kaibigan, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!